palatuntunang ang Iglesia ni Cristo ay muli pong sumasa inyo. At kami bumabati at nagbibigay galang sa lahat, kalakip ang aming taus-pusong pag-aanyaya sa inyong patuloy na pagsubaybay sa palatuntunang ito. Sa pagkakataon pong ito, ay naiiba naman ang inyong masasaksihan sapagkat sa mga nakaraan, ang panel discussion ang nasasaksihan ninyo. Ngunit gayon po, ay isang debate na nangyari sa Plaza Miranda noong ika-19 ng Mayo ang inyong masasaksihan. Sa panig ng Iglesia ni Cristo, ang nagsalita at nagtanggol ay si kapatid na Aniceto Bunag. At sa panig po naman ng Iglesia Katolika ay ang isa sa tauhan ng St. Peter's May Society na si Ginoong Lani Garza. Ang pagsapo na pinag-usapan ay patutunayan na ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas na pinamahalaan ni kapatid na Felix Manalo ay itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia at mga referensya na ito ay ipinagsanggalang ni kapatid na Aniceto Bunag. Ang isa po namang paksa ay ang pagpapatunay na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana ay tunay na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia at mga referensya na ang isa sa nagtanggol ay si Ginoong Lani Garza. At ito po ang aming ipinag-aanyaya sa inyo. Kayo ang magpasiya sa inyong masasaksihan sapagkat napakahalaga ng bagay na ito. Saksihan ninyo ang pag-uusap. Ang tungkulin ko ay patunayan na ang Iglesia ni Cristo na lumitaw sa Pilipinas noong taong 1914 ay siyang tunay na Iglesia na itinayo ng Panginoong Jesucristo ayon sa Biblia at mga referensya. Paano ba nagkaroon ng Iglesia tunay na sa Diyos at tunay na kay Kristo na kanyang pagtungana? Isa sa 18 ng Mateo. Sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro. Sa ibabaw ng batong ito, tatayo ko ang aking iglesia. Ang mga pintuan ng Hades hindi magsisipalain laban sa kanya. Paano nagkaroon ng iglesia tunay na sa Diyos at kay Kristo na kanyang anak? Ang Kristo ay nagpanukalang magtayo. Natayo ba yun? Opo. Aminado rin ang mga ani nila na tayo yan unang siglo sa Jerusalem. Ano pangalan? Binasa ko na kanina, Roma 16:16, Galacia 1:22, babasahin natin, at saka itong 20:28 ng Lamsa rendition. Ito muna ang Lamsa. Take it therefore yourselves and to all the flock over which the Holy Spirit has appointed you overseers to feed the church of Christ which He has purchased with His blood. Iglesia ni Cristo, pagkat yung Church of Christ, Iglesia ni Cristo. Itong Biblia ito, bagong tipan, New Filipino version. Maliling version, bagong susunod. Ito ang sabi, Galacia 1:22. Hindi pa ako kilalang personal sa mga Iglesia ni Cristo sa Judea. Meron nga bang Iglesia ni Cristo? Meron. Ang isa, nasa Judea. Lumaganap yan, nakarating sa dako ng kalintilan. Ba't nagkaroon ng Iglesia Katolika? Ano ba hula ng Panginoong Jesucristo at ng mga apostol tungkol sa mangyayari sa Iglesia ni Cristo na itinayo sa Jerusalem? May hula ba? Ito po. 24:4 ng Mateo 9:11.
sumunod sa Jesus. Sinabi sa kanila, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw. Hindi naman, may magliligaw pala. Sino yun? Ito, 11. Magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Bakit ito? Natitsak natin na may mangyayari sa iglesia ng itinatag ni Jesus ng unang siglo. Ipinagpauna nino ng tagapagtayo. Kaya mapalipaliwala dapat sa palatayanan. Ano ba mangyayari sa kanyang iglesia? Ang iglesia niya ay maliligaw. Eh, yung hindi maliligaw, ano gagawin? Bebe, magkagayon, ibibigay kayo sa kapigatian. Kayo'y papatayin. Ano ang mangyayari sa hindi papayag na maligaw? Papatayin. Eh, ano magigista natin? Yung mga mahina loob, madadaya, maliligaw, matataligo. Eh, yung malakas ang loob, nanintigon sa panig ng katotohanan, papatayin. Yan ba'y, yung bang katotohanan yan, pinatunayan din ng mga apostol? 20, 29, 30, gawa. Pag-alis ko, alam kong papasukin kayo ng mababangis na lobo, walang patawad, nasisilain ang kawan. Maging sa mga kasamahan ninyo, lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan para maiwalay ang maalagad mapasunod sa kanila. Mga magulang, pinatunayan din ba ng mga apostol ang mangyayari sa iglesia ng itinatag ni Jesus? Pinatunayan. Ano ang mangyayari? Yung iba'y maliligaw. Eh, yung ayaw pumayag na maligaw, papatayin din ako. Hindi patatawarin. Hindi patatawarin ang kawan. Sa makagawin alamin natin, paano ba maliligaw ito? Sino ba nagligaw? Ito, 4. 1, 3, unang Timoteo. Ngunit, ayaw na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, mga bibilig sa mga Espiritong kapanghikaya, sa mga aral ng mga demonyo. Yun ang gagamitin sa pagtalikod. Anong demonyo? Anong dawa? Sa arang demonyo ay marami yan. Na ipinagbabawal ang pag-asawa, ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati. Dalawa ginamit ni Apostol Pablo. Pagbabawal ang pag-asawa, pagbabawal ang pagkain ng lamang kati o karne. Hindi tayo magbibintang. Sino gumawa niya? Sino? Cardinal Gibbons sa sasagot. Pananampalataya ng maninuno. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote o pare na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinahan. Sino nang bawal ng pag-asawa? Iglesia Katolika. Sino pinagbawalan? Pare. Mga magulang, pinatunayan din ba ng mga apostol ang mangyayari sa iglesia ng itinatag ni Jesus? Pinatunayan. Ano ang mangyayari? Yung iba'y maliligaw. Eh, yung ayaw pumayag na maligaw, papatayin din ako. Hindi patatawarin. Hindi patatawarin ang kawan. Sa makatwid alamin natin, paano ba maliligaw ito? Sino ba nagligaw? Ito, 4. 1, 3, unang Timoteo. Ngunit, ayaw na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya, mga bibilig sa mga Espiritong kapanghikaya, sa mga aral ng mga demonyo. Yun ang gagamitin sa pagtalikod.
Anong demonyo? Anong dalawa? Sa anong demonyo ay marami yan. Na ipinagbabawal ang pag-asawa, ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kati. Dalawa binanggit ni Apostol Pablo. Pagbabawal ang pag-asawa, pagbabawal ang pagkain ng lamang kati o karne. Hindi tayo magbibintang. Sino gumawa niyan? Sino? Cardinal Gibbons sa sasagot. Pananampalataya ng maninuno. Ang disiplina ng Iglesia Katolika ipinatupad huwag basta-pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote o pare na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordinahan. Sino nagbawal ng pag-asawa? Iglesia Katolika. Sino pinagbawalan? Pare. Kaya ang pare hindi nag-asawa. Sino nagbawal ng pagkain ng karne? Sino ho naman? Dalawang utos, ipinagutos ng Santa Iglesia, Iglesia Katolika raw, sa atin na mag-ayuno, huwag kumain ng anuman lamang kapi o karne sa mga araw na ipinagbabawal. Sino nagbawal ng pagkain ng karne? Na ito isa rin, aral ng demonyo, Iglesia Katolika rin. Paano matututulan mo yan? Nakasulat sa Biblia, iaminado naman sila. Pag yan ay tinutulan nila, nilalabanan nila pari nila. Nilalabanan pa nila Biblia. Mga magulang. Ngayon, siguro, sabihin nyo, bakit naman ho? Meron ba kayong mababasa sa Biblia namin? Talagang may pagtalikod. Ito, bagong tipang Katoliko, dito sa footnote, Ikalawang Tesalonica, pahina 620. Pero, ang araw ng Panginoon ay di darating. Ang mga salita ito, isiningit upang ang pangusap na sa orihinal ay pinoltasan o isis bagay sa parusya, dapat na mauna ang isang malaking pagtalikod. Kung ganon, Biblia nila, aminado, may malaking pagtalikod sa reliyon, sa pananampalataya. Bakit sasabihin lang ako, tinatalikod? Malaking pagtalikod. Pare ang isabi ho, si Juan Trinidad. Bakit? Ang pare ito sumasangay sa Biblia. Pag ito tinutulan ng aking kaharap, lumalaban ito sa pare. Lumalaban pa rin sa Panginoon Diyos at sa Biblia. Ngayon, natalikod ang Iglesia. Ibig ba sabihin na natiling walang Iglesyang tunay na kay Kristo pagkatapos ang pagtalikod? Wala naman. Hindi ba nagtatag ang Diyos at ang kanyang anak sa magitan ng hula ng Iglesia? Pero, 16:6 ng 1. Meron akong ibang mga tupa. Hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din naman dalhin ko. Kristo rin ang magdadala. Sila'y kailangan din naman dalhin ko. Kalandiringgin ang aking piling. Sila'y maging isang kawan. Magkakaroon ng isang pastor. Nangatili bang walang iglesyang tunay na kay Kristo? Pagkatapos may talikod, ang iglesyang itinatag niya ng unang siglo sa Jerusalem? Hindi ko. Dahil alam ng matatalikod yun, may reserva na siya. Sinabi niya, may pao na siya. Meron pa ako. Oo, alam ko. Matatalikod yan. Pero meron pa ako. Hindi. Hindi sa kulungan ito. Sa mga kapit, nung panahon noon, unang siglo, may nakakulong na, may kaanib na. Pero, sino-sino yun? 9:24 muna ng Roma, ito sabi, ito po, maging sa atin, na kanya namang tinawag, hindi lamang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga Hintil. Sino-sino po ang natawag na noon? Mga Hudyo.
nasa kulungan na. Pero maliwanag ang sabi ng Panginoon, meron pa ang iba. Meron pa ako. Hindi sa kulungan ito. Para maliwanag yan, ito. The easy to read New Testament 10:16 of John. Ito sabi, I have other sheep too. They are not in this flock here. Ang liwanag. They are not in this flock here. Doon sa panahon niya, doon din sa lugar na yun. E ano, meron pa rin siyang ibang kawan. Pero hindi doon. I must lead them also. They will listen to my voice. In the future, there will be one flock, one shepherd. Ang liwanag, in the future, ala nang nagsasagot yan. Hinarang agad eh. In the future, sa harapin kayo. Eh yung mga antil, aba natawag na yun. Nang unang siglo. Yung mga udyo, 144,000, natawag na rin po. Eh ito, hindi pa. Pagkat hindi sa kulungan yun, at hindi lamang yun. Sabi, in the future ito, in the future, sa mga tuwid ang panahon yun, unang siglo yun, ang Kristo meron ng mga tuba, ang mga hindi naroon na rin, pero in the future, meron pa ako. Tatawagin din yun. Ako rin na magdadala noon. Akin din yun. Dinig my voice. Tinig din Jesus ang pakikinggan. Kaya mga magulang, saan naroon yun? Bakit wala pa nun? 2:39 gawa. Sapagkat sa inyong mga ako at sa inyong mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon natin Diyos sa Kanya. Bakit wala yung sa kulungan ng unang siglo? Anong dahilan? Bakit hindi sa kulungan noon? Eh, hindi pa natatawag eh. Nasa malayo kasi. Nasa malayo. Anong katunayang nasa malayo? Hindi lamang lugar, kundi panahon. Ito, Genesis translations, 2:39, Acts of the Apostles, by Rio. For it is to you and your children that His great message comes, and to all that are afar off, as well as to all those far away, and to all those in distant times and places. Distant times and places. Malayong dako, malayo pa rin ang panahon. Tama. Malayo doon, Jerusalem. Aling malayo yan? 43:5. Ito ho, Bibliang Katoliko. Ito sabi, 43:6. Sasabihin ko sa mga bansa sa Hilaga na huwag kayong ahadlangan, huwag kang matatakot, ako'y kasama mo mula sa pulong silangan hanggang sa kanluran, titipulin ko kayo. Maging ilan man ang tawagin ng Panginoon natin Diyos sa Kanya. Bakit wala yung sa kulungan ng unang siglo? Anong dahilan? Bakit hindi sa kulungan noon? Eh, hindi pa natatawag eh. Nasa malayo kasi. Nasa malayo. Anong katunayang nasa malayo? Hindi lamang lugar, kundi panahon. Ito, Genesis translations, 2:39, Acts of the Apostles, by Rio. For it is to you and your children that His great message comes, and to all that are afar off, as well as to all those far away, and to all those in distant times and places. Distant times and places. Malayong dako, malayo pa rin ang panahon. Tama.
43:5-6. Ito ho. Bibiyang Katoliko. Ito sabi, 43:6. Sasabihin ko sa mga bansa sa Hilaga na huwag kayong ahadlangan, huwag kang matatakot. Ako'y kasama mo mula sa tulong silangan hanggang sa kanluran, titipunin ko kayo. Tulong silangan! Tama! Distant! Distant! Talagang tuloy. Sa ibang sabi, malayo! Malayong silangan. Aling malayong silangan? Paano pinagtutugtong nyo? Hindi. Magkakapit, pinaghiwalay lang nyo. 43:5 mo pa. From the far east, I will bring your offspring, and from the far west, I will gather you. Saan yan? Far east. Malayong silangan. Alin ang malayong silangan? Ito. Panay tanong lang. Tanong, sagot. Biblia, referensya. Ito ho. Ito ang sabi, tanging ito ang pamagat maikling kasaysayan ng Pilipinas, Nicolas Safra. Tanging ito ang Pilipino ay isang mahalaga. Kailan kaugnay sa paranang pagtatanggol ng Amerika sa tulong silangan Far East. Ano sabi ng maganda balita? Tulong silangan. Ano sabi ni Safra, eminent Filipino historian? Ang ating bansa, tulong silangan Far East. Diyan nilitaw ang tunay na iglesia. Sa Pilipinas, nilitaw. Hindi sa Roma. Hindi. Nagkaroon na iglesia ron. Pero dumating iglesia doon. Sumamba sa Ributo. Sumamba sa Larawan. Sumamba sa Imahen. Kaya nakalikod. Kung naroon, mga magulang, liwanag ko. Talagang, ang iglesia ni Cristo, pinabango ng Diyos sa Pilipinas. Ngayon po, pagkatapos na inyong masubaybayan ang paninindigan ni kapatid na Aniceto Bunag, ministro sa Iglesia ni Cristo, ang isusunod po natin karaka ay ang unang tindig sa pagtutol ni Ginoong Lani Garza ng St. Peter's May Society ng Iglesia Katolika. Pagkatapos na inyong masubaybayan ang paninindigan ni kapatid na Aniceto Bunag, ministro sa Iglesia ni Cristo, ang isusunod po natin karaka ay ang unang tindig sa pagtutol ni Ginoong Lani Garza ng St. Peter's May Society ng Iglesia Katolika. Huwag po ninyong isipin na sa aking pagtutol pong ito ay isang may sama po kami ng loob sa iglesia. Hindi po. Malapa, isa akong Pilipino at ang isang naging tagapagtatag ay Pilipino rin. Ito po ay aking pinagmamalaki. Bakit ito po ay pinagmamalaki? Ang kapatid na Felix Manalo, sapagkat sa maraming sekta na inaniban ng ating kababayang Felix Manalo, mga dayuang sekta, matapos siyang kumain at kung makaalim siya, nakapag-assemble siya dito sa Pilipinas na isang iglesia at ngayon ay ini-export na sa Amerika. Diyan po ako magsisimula. Napatutunayan ko po, tututulan ko po na ang iglesia na pinamamahalaan ngayon ni kababayang Eranio Manalo ay hindi tunay. Sa paanong paraan po ipinakita ng ating kaibigang Bunag. Pinasa po ang 16-18. Hayaan po ninyong buklatin ko sa inyo at basahin ko sa inyo. Ito po ang mababasa sa Mateo na ang kapitulo 16 at ang kanyang versikulo ay 18. Ito po ang binasa niya. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro at sa ibabaw ng bato ito itatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipalagin laban sa kanya. Ito po bang
binigkas ng ating Panginoong Jesucristo dito sa Mateo 16:18 na sinasabi na nagpapatunay na ang iglesang kinakaaniban ni Ginoong Bunag. Ito po ba ang pinamamahalaan ni Felix Manalo o kay si Ginoong Iranio Manalo? Hindi po. Ito po yung pinamamahalaan ni Kristo. Na ito na sinasabi ng ating kaibigan na natalikod. Kung natalikod na ito, bakit binabasa pa niya? Nawala na pala. Binabasa niya. Nangangulugan. Hindi pa natatalikod. Bakit? Eh si Kristo nagtayo. Ngayon po, kung tayo'y nabubuhay ng mga panahon ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po natin problema ang paghahanap sa iisang tunay. Sapagkat iisa lang po ang tunay na iglesia ng panahon ng ating Panginoon. Kung meron po kayong kapitbahay na sa araw ng linggo kapag sasamba, sumunod lang po kayo. At pag sumunod na po kayo dyan, pumasok sa tinatawag na bahay-sambahan, sigurado po, nandun na kayo sa tunay na iglesia. Pero 1984 na po tayo ngayon. Napakaraming iglesia na nakalatag dito. At kung titignan po natin ang listahan ng sect, ano po yung sect? Security and Exchange Commission na nagsasabi na meron po ng humigit kumula, meron na pong 800. Lahat po nga nagsasabi, kami ang tunay na itinatag ni Kristo. Lahat po yan. Isa na po ang aking kasama na sinasabi, sila ang tunay. Ano ang ipinakita ng ating kasama? Meron ang niya akong tupa na hindi sa kulungan ito. Ano yung tinutukoy na hindi sa kulungan ito? Yung daw mga nagsisampalataya ng mga panahon ng ating Panginoong Jesucristo ng mga Hudyo at mga hindi. Paano nila napatunayan? Minasa po yung Roma kung hindi po ako nagkakamali. Roman 24, kung hindi lang po ako nagkakamali. Yun po ang binasa. Na doon, nagkaroon doon ng mga nagsisampalataya. Nung magbigkasi ni Kristo, yung 6:16 ng Juan, nakasulat na po ba ang Roma? Wala pa po. Ano pa ang sabi ni Kristo? Kinakailangan ginamantalhin ko at diringgin ang aking tinig. Sila yung magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Ilang punto-puntong iliwanagin natin dito. Meron po pa na hindi sa kulungan? Isa. Taatali ni Kristo. Dalawa, diringgin ang tinig ni Kristo at magiging isang kawan at pagkatapos magkakaroon ng isang pastor. Eh narinig po ba? Nila ang tinig ni Kristo. Ayan po. Narinig kaya ang tinig ni Kristo? Alam na alam po ang gagawin ni talata. Ang tumidinig ng mga salita ko o mga salita ng mga apostol. Eh tinig ni Kristo. Hayaan po ninyong gamitin sa akin yan. Mamaya pakikita ko kung paano. Kung paano mapupusoy si Ginoong Bunag. Ano pa ang ginawang patibay ng ating kasama? Kumuha ng tanong. Anong tanong ang ginawa? Nasa saan niya ang mga tupa ni Kristo? Kaya, yan po ang tanong na ginawa. Saan po? Tumakbo. Tumakbo sa 2:39 ng gawa. Tignan po natin yung tanong na ginawa. Ang tanong ni kasamang kurang, nasa saan niya ang mga tupa na dadalhin ng ating Panginoong Jesucristo? Sangayon sa 2:39 ng gawa, ganito ang sinasabi. Ito po, babasahin ko sa inyo dahan-dahan. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak at sa lahat ng mga nasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Eh, meron po ba kayo nabasa rito tupa? Ang tanong nasa saan ang tupa ni Kristo? Meron po ba kayo nabasa rito na ang tupa
ba ni Kristo ay nasa sa malayo? Wala po. Kundi ang nabasa niya, malayo, pinangakuan. Eh, sino po ba yung mga pinangakuan? Ito po, 2:36. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa puso. Sino po ang kausap ni Apostol Pedro? Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel. Ang kausap po dito, buong angkan ni Israel. Ano ang kasunod na talata? Sandali lang po, hindi ko makita. Sandali. Nang marinig nga nila ito, ay nangasaktan ng kanilang puso. At sinabi kay Pedro at sa ibang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? At sinabi sa kanila ni Pedro, magagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito na po, 39. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyong mga anak. Sino po ang pinangakuan? Ang Israel na sinasabihan ni Pedro na pakatalastasin ng buong angkan ni Israel. At sa inyong mga anak. Kaninong anak? Anak ng Israel. Meron po bang hindi na tinutukoy dito? Eh, sa paliwanag niya, meron. Pupunta sa ibang talata. Sa ibang talata, meron mababasa na merong anak. Kaya itong ating mga kasama, pag meron nabasa ng ibang talata para sumuporta sa kanila, pagtutugtugin. Ano ba? At lahat ng nangasa malayo. Ngayon yung malayo, ito ang nagiging problema. Sa salitang malayo. Dito po sa salitang malayo, sa talata, wala pong mababasang silanganan. Kung hindi sinasabing malayo, ano ang ginawa? Nasa saan daw ang malayo? Tumakbo dito sa 43:5-6 ng Isaias. Pumunta tayo sa Isaias 43:5-6. Ito po ang binabanggit dito sa Isaias 43:5-6. Ito po ang binabanggit dito sa Isaias 43:5-6. Di umano sinasabi po nila na si Ginoong Felix Manalo daw tuto. Ano ang mababasa? Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at titisanin kita mula sa kaduluran. Aking sasabihin sa ilagahan, bayaan mo at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo at aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Ngayon binasa ng ating kasama, mga wakas ng lupa. Eh ang nakasulat dito, wakas ng lupa. Eh paano paraan? Pag mababasa yung mga wakas ng lupa, tatakbo doon sa ginamit ng isang Biblia. Kaya sa kinakit, pinuntahan ng isang Biblia, tinanong ko siya, meron naman po kayong mababasa na Paris, wala. Pag hinanap ninyo ang malayong silanganan o Paris, James Bobak. Sa James Bobak, walang S, ends of the world. Para hanapin ang mga wakas ng lupa, takbo sa English. Sa Tagalog, walang mga wakas ng lupa, wakas lang. Eh, sino po ba ang kausap dito? Dito sa talatang ito, sino po ba ang kausap? Tataas po natin basa sa Kapitulo 1. Ito po. Ngunit ngayon, ganito ang sabi ng Panginoon na dumalang sa iyo, o ako, maliwanag. Ang kausap ko, ako, tuloy ang basa, at nag-anyo sa iyo, o Israel. Ikaw ay huwag matakot, sapagkat tinubos kita, tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay aking. Pagka ikaw ay tumaraan sa tubig, ako'y isa sa iyo, at sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyo. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy,
hindi ka masusulog kung si Ginoong Felix Manalo ang tinutukoy sa talatang ito. Sigurado po may mga ebidensyang makikita po tayo. Ang sabi may palatandaan po. Ang palatandaan po pag lumalakad sa tubig, hindi tatakpan, hindi malulunod. At kapag lumalakad sa hapon, ay hindi masusunod. Kaya pagdating dito sa sintro, huwag kang matakot, ako'y sumasahi. Aking gagaling ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisahin kita mula sa kalungunan. At tuloy-tuloy. Kaya hindi po yung tinatawag na silanganan dito. Kaya nga po kinapos na ang oras, itatanong yung isa tungkol mamaya sa silanganan. Kaya ang tabayanan po ninyo mamaya sa ikalawang lingkod ko, ipakikita ko sa inyo itong tinatawag ditong silanganan. Ngayon po naman, pagkatapos na inyong marinig, ang pagtutol ay tatanungin siya ni kapatid na Aniceto Bunag at pakinggan nyo ang kanyang mga tugon. Ginoong Garza, pag binasa ko ba ang wapat, nakuha may Paris, Biblia ba yun o hindi Biblia? Hindi po. Yun. Pag binasa ko ang King James Version, Biblia po. Elsevier, Biblia o hindi Biblia? Biblia po. Ito. Ulit. Kung nasa Biblia pala, ang malayo silangan, tutol ka ba? Hindi po. Kung basahin ko ba yung sinasabi ng Biblia na ends of the earth, mga wagas ng lupa, tutol ka ba ron? Binabasa po ninyo. Hindi ka tutol. Bakit po? Ayun. Hindi na ako ninyo. Yan. Yung bang pagtubos doon sa Israel, nilaktawan mo o hindi mo nilaktawan? Sinakuha ko dahil hindi. Ayun. Yung bang mga lumakad sa tubig at saka nagdasapoy, hindi masusunog. Alam mo ba kung sino sila? Alam ko po. Sino sila? Eh, yung basang Israel po yun ang kausap. Ayan! Eh, yung lumakad sa apoy, na hindi nasunog, sino yun? Basang Israel din po yun. Ayan, sa mga tweet, yun ang sinasabi sa 4.1 hanggang 3, di ba? Oo po. Yung bang nasa 4, binasa mo. Hindi pa po. Dahil hindi pa Ayun, tapos. hindi ba sa 5? Hindi ba sa 5? Meron tong anak na lalaki, anak na babae? Oo, yun po yung mga Israel. Hindi ba ang anak na lalaki at anak na babae ayon sa mopa manggagaling sa malayong silangan? Tama po, pero hindi Pilipinas. Hindi ba ang Far East ayon sa referensya Pilipinas, Paris? Pilipinas, Paris. Pagkatapos na inyong marinig ang pagtatanong ni kapatid na Aniceto Bunag at ang pagsagot ni Ginoong Lani Garza, ay pakinggan niyo ang ikalawang tindig ni kapatid na Aniceto Bunag ukol sa paninindigan niya sa paksa ukol sa Iglesia ni Cristo. Ito ang kausap ko ay umiiwas. Siya umiiwas eh. Tinanong ko sa kanya, kapag ka mamupat ang binasa ko, Biblia o hindi, oral. O di nasa Biblia maraming silangan, kapag ka ba King James Version ang binasa ko, Biblia o hindi, sumagot na naman. Siyempre, tama ang sagot. Tinanong ko sa kanya, eh di ang malayong silangan ay nasa Biblia. O rin. O, hindi ba ako pinatutunayan ng kasaysayan na ang Pilipinas nasa malayong silangan? O rin. Hindi makakatutong talaga, mahirap makapalagi. Ngayon, di ang Iglesia ni Cristo, tamang-tama hula, na sa malayong silangan, lilitaw. Hindi lang malayong silangan. Kinapos lang ko ng oras ng ini. Ano katangin ng Iglesia nito? Ano katangin ng lugar? Malayong silangan lang ba? 24:15 ng Isaias. Kaya po, mga magulang, ayan, walatin niyo ang Panginoon sa silanganan, sa makagipagayang pangalan ng Panginoon, ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Hindi ba sa malayong silangan? Ito'y mga pulo ng dagat.
Ilang pulang bumubo sa Pilipinas? Philippine Social Development Progress, Pahina 3, anong sabi? The Philippines is composed of 7,100 islands, small and big, scattered in the West Pacific Ocean under the blue skies like blooming emeralds. Kaya kung tawagin, Las Islas Pilipinas. Tamang-tama hula eh. Ngayon, yung nasa Biblia, hindi mo kayang tutulan yan. Ngayon, ang dapat malaman ito, ang tunay na Iglesia ni Cristo may kahalalan. Paano sila niyang magsisipang-aral kung hindi sila mga sinugok? Yun muna ang dapat liwanagin. Eto, paano silang magsisipang-aral kung hindi sila mga sinugok? Ang dapat mangaral, sugok. Paano malalaman ang sugok? Paano malalaman yun? 8:20, Isaias. Eto ho, itong validating standard to recognize the messenger of God. Eto, 8:20. Sa kautusan at sa matotoo, kung hindi sila magsalita, na ayon sa salitang ito, walang umaga sa kanila. Ano ang katangian itong sugo ng Diyos? Paano makikilala? Pasado sa kausan. Pasado rin sa patotoo. Anong patotoo? Isinuwebe sa Apokalipsis, Espiritu ng hula. Kaya mga magulang, ito pa isa, naku na sila. Bakit? Buong angka ni Israel, pinakatindi pa niya. Buong angka ni Israel. Dito ba? May nabasa bang tupa rito? May nabasa kaya ito? Wala! O ba't niya ina-apply sa Israel? Pero kung hindi tutol, ang Israel, tupa rin. Bakit? Alam namin ang kahulugan sa tulong ng Diyos. Ito, 34-31. Kayong mga tupa ko, na mga tupa, sa aking pastulan, mga tao. Ang tupa, paglalarawan. Pagtao ng Diyos, tupa. Israel, tupa. Nung hindi pa tumatalikod. Yung kay Kristo, yung kanyang iglesia, tupa rin ang kanyang sinasabi. Diringin ang aking tupa, ang aking tinig. Kaya makita niya, natinig pa niyo tinig ni Kristo? Natinig pa niyo? Kristo sa Jesus Lucas. Ang nakikinig sa inyo, sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo, ako ang itinatakwil. Kaya, ang sugo, pag pinakinggan, matatayo ka kay Kristo. Bakit? Salita ni Kristo sinasabi nun eh. Paano nga ba matatayo ang tao kay Kristo? 7:24-25 Mateo. Kaya, ang bawat lumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, matutulad sa isang taong matalino na itinayong kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Lumagpag ang ulan, umaha, may pamangahangin, inampas ang bahay na yon, hindi nabagsak sapagkat natatayo sa ibabaw ng bato. Paano matatayo kay Kristo ang tao kahit sinasalangit lang? Pagka nakinig ka sa kanyang salita. Pero sino magpaparinig ng salita niya? Mga sugo. Noong panahon ni Kristo, siya. Noong panahon ng mga apostol, sila. O namatay mga apostol, natalikod ang iglesia. Kailangan magkaroon ng panibagong pagsusugo. Yan ang hindi niya alam eh. Natalikod. Kaya mga magulang, pag nakinig sa sugo, nakinig kay Kristo. Pag nakinig sa kanya, sa katungupad, matatayo. Matatayo ano? Bahay. Ano yung bahay? Binasa na rin niya. Iglesia ng Diyos. Bakit? Pag pumasok ka ba sa iglesia ng Kristo, sa Diyos ka? Opo. Bakit? Ilan ba may-ari ng iglesia? Ito hindi niya alam. 17. Ito. Dinadalangin ko sila. Hindi ang sanlibutan. Ang dinadalangin ko, kundi yung mga sa akin, ibinigay mo sapagkat sila iyo. Ang lahat ng mga bagay, iyo. Ang mga iyo, akin. Ako'y lumulwalhati sa kanila. Sabi nga ng Biblia Kapampangan, Inke ka, kanako. Inka na ako, keka. Kapag ka kay Kristo ka, sa Diyos ka. Itong mga tao din nagkakamali. Kaya iglesia ni Kristo talaga, hindi iglesia katolika. Napakalayo ng iglesia
Iglesia Katolika. Eh ngayon, di, may mga anak doon, ano? Sabi niya, bungangkan Israel. Kaya sana itatanong ko yung bang bungangkan Israel, pag sinabing bungangkan, kasama ba magulang at anak o hindi? Di kasama, kaya nga, buong angkan. Pati yung 36, Israel, bungangkan na yun. O bakit yung anak sasabihin niyang Israel pa rin? Very redundant and very dry. Poor grammar. At hindi lang poor grammar, poor scripture, hindi nakakalam. Ngayon, kailangan alamin, sino yung mga anak? Lahat pa ng anak kaya nasa laman? 9:6 ng Roma. 9:6 hanggang 8. Hindi sa salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi lahat ng buwan sa Israel, mga taga-Israel, ni sapagkat sila binhi ni Abraham, mga anak na silang lahat, kundi kay isa tatawagin ang iyong binhi. Ito, pasilin nyo. 8, sa makatwid, hindi mga anak sa laman ang mga anak ng Diyos, kundi ang mga anak sa pangako siyang ibibilang na isang binhi. Hindi lang isa laman, may Israel sa pangako. Kaya yung bungangkan Israel, isang pulutong na yun, kasama na anak. Eh ba't ilalagay mo ulit anak, kasama na rin yun? Ha? Naroon na yun bungangkan, kasama na anak, ba't ilalagay mo pa yun? Kaya nga, merong koma. Di ba? At ang inyong mga anak, at ang nasa malayo. Tatlo ginagawa dito, dalawa lang. Eto, sino yung mga anak? 4:15, Biblia sasagot. Hindi yung sariling opinion. Biblia, 4:15. Sino mga anak yan? 4:14, 15, unang Korinto. Hindi ko isinusulat ang mga bagay nito upang kayo hiyain, kundi upang palalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Sino nagsasalita? Si Apostol Pablo. Sino kausap? Taga-Korinto. Anong Korinto? Lahing hintil. Ano sabi niya? Kasi, sapagkat bagaman mangagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, wala nga kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus, ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Anak sa Ebanghelyo, hindi anak sa laman. Sapagkat si Pablo hindi nag-asawa. Hindi sapagkat may nagbabawal. Hindi ho, kaya ni Pablo magtiis. Kaya, pero hindi katulad nila. Nung iba sa kanila, gustong-gustuin, napipigilan, pagkat bawal sa kanila yun. It is a law of celibacy. Kaya, ito mga anak, mga intilyan, di naman punto na. Yung at ang lahat ng nasa malayo. Pero pangalito, maging ilan man ang tawagin, di pa natatawag, tatawagin pa lamang. Tatawagin pa lamang. Yung mga hindi, kasama na ba noon sa kawat unang siglo? Pinasa ko na, Roman 9:24, ito, babasahin ko ulit. Ito, no? Maging sa atin na kanya naman tinawag na ito. Sino-sino yun? Pastor Zé, tinawag, sino-sino? Maging sa mga Hudyo, yun, hindi lang mula sa mga Hudyo, kundi naman mula sa mga hindi. Mga hindi na natawag na noon, noong unang siglo, sa mga tuwid, ang liwanag, ang Iglesia ni Cristo ay tunay. Ngayon, ito, ang araw kaya ito yan ang uring araw. Mabuti, usahin natin. Meron ba Biblia? Meron bang bawat? Ito, 23:9. Ito sabi, huwag ninyong tawagin yung Ama, sino man tao sa lupa, sapagkat isang yung Ama, sa magkatid siya na nasa langit. Kaya ang uring Ama ang Diyos na nasa langit. 12:9, Hebreo. Ito. Bukod dito, tayo na nagkaroon ng mga ama na matindaman upang tayo parusahan
sila ating iginagalang. Hindi magalang tayo masasakop sa Ama ng mga Espiritu tayo mabubuhay. Anong uri ng mga Diyos? Ama ng Espiritu. Ngayon, Ama ng Espiritu ang Diyos. Sabi ng Diyos, sa pamagitan ng kanya anak, huwag din tawagin Ama, sinong tao sa lupa. Kaya ito sila mga Espiritu. Huwag mo tatawagin sinong tao sa lupa, Ama ng Espiritu. Sino ba nagpanggap na Ama daw siya ng Espiritu? Ito yung dipintang, Cardinal Gibbons, pananampalataya ng Maninuno, 143. Ang mga papa, silang matatapat na Ama sa Espiritu, kundi matitigas, matatapang na tagapamahalang sila. Sino nagpapanggap na Ama ng Espiritu? Papa. Ano sabi? Huwag kayong patatawag na Ama ng Espiritu, pagkat yun ay para sa Diyos lang. Anong ginawa ito? Ang Papa na patawag na Ama, usurpador de derecho. Ngayon, sabi nila, Aba, kami dinutugtong namin ang sarili kay Pedro. Si Pedro ay nagpapa. Nagpapa ba si Pedro? Kailan ba namatay si Pedro? Ha? Nagpapa ba si Pedro? Buti ating alamin sapagkat ang kaulutan ng Papa Ama. Christ did not of course call Peter but kailanman hindi tinawag ni Cristo si Pedro na Papa. Binado na sukulan mo sila. Christ never called Peter Pope. So paano ngayon yan? Sana rin ang dugtong mo. Sana rin yung broken line of succession, ang breakaway chain of dependency. Lagot yan! Kaya hindi kayo kaugnay. May lagot na kabel! Kaya anong katunayan? Catholic Encyclopedia, List of the Pope. Tala ng mga papa, San Pedro, namatay, taong 67. Question mark! Ano ba yung question mark? Ginagamit yan after an interrogative sentence. Hindi naman interrogative sentence eh. Hindi naman nagtatanong, bakit ginagawa? Nagdududa, dubious, doubtful. Aba, hindi, relusot sila. Aba, ang ibig niya sabihin niya, yung kanyang pagkamatay. Pero yung pagpapapanya niya, tiyak yun. Totoo ba yun? Ito sabi, Encyclopedia Dictionary, 270. It was apparently in the 4th century that it began to become a distinctive title of the Roman Pontiff. Kaya naman, nagkaroon ng katawagang Papa, 4th century. Kailan namatay si Pedro? Pag binasa niyo ito in the Chronicle of Eusebius, the 13th or 14th year of Nero is given as start of the death of Peter and Paul, 67, 68, Anno Domini, within the 1st century. 330 taon ng pagitan bago nagkaroon ng katawagang Papa. Paano magiging Papa ang isang alabok? Meron bang Papa alabok? Papa alabok? Wala niyan. Wala niyan. Ngayon, eto, baka naman sabihin nila, eto ba't may question mark niya? Ang kinukwestiyonan niya dyan, yung pagkamatay. Eto, tingnan natin. Narinig ninyo at nasaksihan ang ikalawang paninindigan ni kapatid na Aniceto Bunak. Ngayon naman po ay magtatanong si Ginoong Lani Garza ng St. Peter's May Society kay kapatid na Aniceto Bunak. Pakinggan nyo at sumasarap ang usapan. Walang tanong. Bago po ako magtanong, pero meron akong isang frames na tanungan muna sa inyo. Ano pong aklag katoliko ng ginamit ninyo na yung Ama ng Espiritu? Pananampalataya ng Maninuno. Pananampalataya ng mga ninuno. Tungkol sa pananampalataya ng mga ninuno, anong salita ang nabasa po ninyo? Mang Papa, Ama sa Espiritu, o Ama ng Espiritu? Eto, Don Silverio, pagtingnan mo. Tanging sarian, pinarusahan tayo ng ating mga masalaman. Dahil dito, ginagalang natin sila. Hindi ba na lalong nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Yun nga.
Para sa Espiritu. Ito naman, napakaganda. Ang ganda. 143. Kaya, ang mga papa, di lamang, ang mga papa, di lamang matatapat na ano sa Espiritu. Mga mahal na kababayan, napakalaki ng paghahangat namin na sa isa sanang pagkakataon ay inyong masaksihan ang buong debate. Dapat hindi po mangyayari dahil ang oras natin ay 1 oras lamang sa bawat telecast. Yung pong debate, 2 oras at kalahati. Kaya sa pagkakataong ito ay pansamantala natin ipipinit at sa susunod na linggo ang ikalawang bahagi ng pag-uusap ukol sa debate na nangyari noong Mayo 19. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay at lalong kapanapanabik ang susunod na pagkakataon. Salamat po.